Bumibilib ako dito sa dalawang mag-asawang to. So imagine, talagang ano, no? From scratch. Ngayon, talagang kabisado na, pero continuous pa rin ang learning. Learning. Parang mas magagalaw yung mga to. Yung kanina, tahimik lang demure lang sila Kamusta naman po yung yung tulong nito sa kabuhayan po ninyo? Sa ngayon sir, pa-start pa lang kasi kami nakaka-experience ng benta sa kanila. Kahit paano naman is nakakatulong na rin sa amin. Sa pang-araw-araw, sa pang-baon ng anak namin, nakakatulong na siya sir. Ma-identified mo kasi yung female sir. Ayan sa pangatlo may hole siya. 3, 1, 2, and 3. It's high time for you to start doing business with crayfish. Mag-alaga na rin po kayo. Oo, yan. Yan. Malapit. Oo nga, lasang crab. Oo, sir. Crab na may hipon. Parang ganyan. Nagmimix sila. So, paano yung bentahan? Yung format, di ba, nakabili kayo yung trio, 1/4 sabi nyo. Kayo, same lang din ba? Sa amin po ngayon, ang benta na lang namin sa 3 to 4 na inches is 800, sir. How about sa presyuhan? Ito kasi sir, mas pricey siya. Si Red. Orange, si Red Clark din namin. Ang trio namin sa kanila, gender na yun, ready to breed, 1K. Ayun, no? Ayan, lumalabas na yung mga ano. Ayan. Ayan siya, sir. Okay. Makikita mo dito. Ito kasi medyo maagang nabuntis. Kumbaga parang... Maagang naglandi. Ayan, no. Ayan na siya. Kung itong mga ganito kasi siya, pwede nang ipagpag yan. Ang papagpag namin kasi sir is ganito. Ipagpag mo lang. Para mahiwalay lang sila. Sa tiyan niya. Hindi naman siya, hindi naman masasaktan yun. Kasi pag minsan sir, pag di mo kasi may tendency kainin niya kasi yung mga anak niya. Kaya, iwasan na lang namin yung kainin niya. Ipagpag na lang namin. Pwede mo rin naman tulungan. Kahit yun lang, medyo maano lang siya. Matalag. Yung sa water naman nila, okay lang yan kasi yung mga maliit lang. Pinag-hatch nila, kakainin din kasi ng mga baby fish, crayfish. Pero yun, ayun. O, pag natanggal na yung mga craylings niya, ibabalik na namin siya sir doon para i-meet na naman siya ni Machete. Ayun. Ito yung so walang sorry mama, walang grace period na magpapahinga muna siya. Wala pong season. Hindi naman na namin sir pinagpapahinga, basta nilalagay na lang namin siya doon. Tapos anytime kung nakipag-mate after 2 weeks sir, buntis na naman. Buntis na naman siya. Pero pag binebenta namin sila sir, pinagpapahinga namin para pagdating sa hindi agad buntis. Less yung stress niya para doon na lang sa bumili, doon na lang siya magbuntis. Yes, oo. Yan ang ginagawa namin sa kanila. Guys, ayan, lang natin. Konti lang yung tubig. Mababa lang sir. Ngayon, parang hindi mo na makikita yung mga maliliit na crayfish. Halo-halo na dyan. So dyan ma'am, ilang days nyo palalakihin? Ito, dyan na siya hanggang mag 1 month. So, yung ibig sabihin, yung mga nandun po, dun nyo rin po sila pinagpag? Doon din sila pinagpag, sir. Namin sila, tank namin sila pinapagpag. Yung female lang ang Tatandaan lang namin kung ilang weeks na sila namin pinagpagsimula. Okay. So, wala na kayong dyan, sulat-sulat na... Sobrang dami na kasi nila, sir. Noong una talagang lista-lista pa kami. Yes. Pero ngayon, sa sobrang dami nila, dyan na kayo. Yes. Tsaka parang nakahiwalay na. So, identified nyo na yung buntis. Katulad doon, siguro, ililipat nyo na rin yun. Ililipat din namin siya sa ganito. Sa ngayon po, ma'am, alam ko, parang napakarami na. Estimate nyo lang, parang ilan na po yung alaga nyo dito? Kasama po pati craylings. Craylings, yes. 2,000 or 2,000 o 3,000 na po. Wow! Pero craylings pa lang yung iba nun, sir. Wala pa yung malalaki talaga. May mga malalaki namin kasi. Naubos nung Nabibenta rin namin paunti-unti, sir, kasi. So, imagine that, mga kabidyo. Sa isang taon. Sa isang taon, so nakakarami, libo. Libo rin, sir. Kasi sa isang buntis, sabi mo kung bagong buntis pa lang sila, 100 to 200. So, yes. Kung meron kang 20, di 2,000. Yes. Okay, kung nasa naman siya, 5 inches, sabi mo 400 yung nakakatch niya, di 400 times mo sa 20. Di marami din sila. Ang dami nun. Yes.
Pero hindi naman kasi lahat nung nahahatch nila is nabubuhay. May mortality rin talaga. Sa lahat naman ng inaalagaan natin, meron talagang Yes. mortality. So out of 100 na mga krillings na yan, so parang yung yung survivability nila. Sa tingin namin sa amin is 20% yung namamatay, mortality. Mortality. So parang kung 120 pieces. Pagka yung nag-start kasi kami, halos baliktad. 20% yung nabubuhay namin, 80 namamatay. Tapos hanggang sa nagkaroon kami ng knowledge na pag-aralan, napabaliktad naman na namin yan. Nice. 80% na yung nabubuhay. Napapakinabangan. Tapos no? nasi-share na rin namin sa mga bumibili sa amin. Anong reasons nung yung mortality sa tingin ninyo? Usually nung kasi sir, maliit lang yung tab namin, di pa kami nagre-rep tab, naka-storage box lang sila. So mas prone sa nakikita namin ng ammonia build-up. Yung mga food na pinapakain. Tsaka noong una kasi talaga sir, ang pinapakain namin is chicken feeds. Yun din kasi turo nung pinagbilhan namin. Okay. So, nag-search kami sa Facebook. Tapos ng iba, ina-advise nila is PO2. So, Okay. yun po, tinry po namin na ipakain yung PO2. Tapos doon napansin namin medyo naliles yung ammonia build-up nila. So, yun po. Tinuloy-tuloy na namin si PO2 po. Panghipon kasi yun. O, panghipon kasi. Tsaka matagal siya kasi sir dissolve compared mo sa chicken feeds po. Nice. Yun ang pinagkaiba nila. Bumibilib ako dito sa dalawang mag-asawang to. So imagine, talagang from scratch. Yes. Diba? Azola din, nag-crayfish sila. Ngayon, talagang kabisado na, pero continuous pa rin ang learning. Learnings kasi talaga kay crayfish, lahat talaga, wala siyang knowledge pa dito kay crayfish. Kumbaga, continuous learning talaga. Yes. Isa sa tanong ko, malamang tanong din ng mga kabidyo natin ito, paano yung management ng kitikiti? Ay, kiti-kiti sir, kami usually naglalagay kami ng net sir, or lagyan nyo rin siya ng gapi na isda. Kami hindi kasi kami naglalagay kasi madalas yung sa amin na nanganganak na yung buried namin sa pond nila. Kaya pag nilagyan mo kasi ng gapi, kakainin kasi ni gapi sir yung mga maliliit na inaanak. Or minsan, yung sa tiyan pa lang kinakain na nila. Kaya ang na lang namin sa kanila sir, nilagyan namin sila ng net. Inalis May net lang po namin, po, tinanggal lang namin net. May net. Okay. So yun, Usually po dito sa ganito, hindi naman kami nakaka-experience po. malamang siguro kinakain na rin nila. No, kaya wala tayo makita. Yung nilagay kong Ito yan, lapit tayo dito. Ito, Na rin natin meron pa kasi kami another ano naman yan? ito naman is si red larky na sinasabi niya. Pero crayfish din siya. Orange lang yung color niya, sir. Ayan. Oh! Dami! Wow! Ito kasi medyo matapang. Ay. Matapang kasi sila sir, kaya madalas isang klo yung iba. Yan, Oo. yan, orange. Siya nang tinatawag na red larky. Yan. Okay. Red larky. So magkaiba yung kanina, yung sa Magkaiba blue. sila, sir. Yung ARC to Red larky. Okay. Yan ang tawag nila. Itong tawag nila kasi nito, neon red crayfish. Ang galing. So may blue ka doon, Oo. ARC, ito Red Clarky. Larky. Tsaka si red larky kasi sir, hindi siya lumalaki ng 6 to 7 inches compared mo kay kahit kay di mo ARC. nalutuin, luto na po yun. Ito, Oh, kasi orange na eh. Oo, sir. Madalas kasi to lang siya. At ano may kinakain mama yun? Yung ito, Kinakain niya yung buwa. Buwa. ano pa tawag niya? Oo, buwa. Ayan. So hindi naman sila na malalason dyan. Dali yung iba walang yung kamay. Oo nga, sir. Kasi madalas nagbubulihan, nag-aaway. Yan kasi ang panglaban nila, sir, sa isa't isa eh. Yung claw Ayun, nila. nag-aaway. Tsaka minsan pag nag-molt sila, naiiwan yung isang... Ayan ayan. Medyo territorial din ata sila eh. Medyo, sir. Ayan. Kailangan may hides ka sa kanila. Oo. Ayan Ayan, mapapansin natin tignan nyo. Nag-aaway sila. Ito kasi mas maliit siya compared mo kay Kay ARC. ERC. ARC kasi lumalaki yan, 6'7". Yung iba may 8 pa, si Taguro nga, yung sinasabi nila. Nasa 8 inches siya. Pero yung usually na regular is yon, kagaya sa amin is 6'7" inches. Lumalaki Yes. sila. So ito lang ang number o mas marami pa. Meron pa kami dyan, sir, sa another pond namin. Hinihiwalay kasi namin sila, sir. Ito, kumbaga, pwedeng pang benta ganito. Naka-separate na lang namin. Iba rin ang presyo. Yes, sir. Iba rin.
Mas pricey pa kasi si orange, sir, compared mo kay Blue. ARC. Mas Oh, mahal pa siya. Rare nice. pa kasi sa atin dito sa Pilipinas. Hindi pa. Dito sa Ramos, kailang mayroon? O mayroon din iba? May mga bumibili na, sir. Ah, Nag-start na rin sa nag-aalaga. kung may nanay, may mga anak din dito. Sila, sir. Ayan. Ayun. Magalaw. Kunin mo. Yan yung mga anak naman nila. Yun, may pumasok na. Ito Ayun. kasi halo-halo na sila, mga anak mas maliliit. Para siyang Ito, ano hipon. pa lang ito? Di naninipit ka. Same din, sir. Parang napaka nila. Oh, Mas nice. maliit pa dito kasi nahalo na namin sila eh. Aray ko, uy, tumambling. Yan. Yan yung mga anak naman nila. Parang mas magagalaw yung mga to. Oo nga, sir. Yung kanina, tahimik lang demure lang sila Mas active si Orange. Ayun, kaya nag-aaway-away sila kanina doon. So guys, Mas matakaw si Orange. para siyang shrimp. Ito yung kasi magkaibang nanay yata. Halo na sila dito. May maliit, may malaki. Napagpag na kasi dyan, sir, kasi Nag-mix si, na. Kasi si Red Clarkie kasi, sir, sa pag-breed, medyo maselan compared mo kay ARC. Bakit? Dapat pagka nagbuntis siya, wag mo na siyang gagalawin sa pinaglagyan mo sa kanya. Doon na lang. Madalas siya, prone sila sa stress si Red Clarkie sa experience lang namin sa pag-aalaga sa kanila. Dami guys. Kaya hinahayaan na namin silang magbuntis dyan pagka kaya halo-halo na sila dyan. Nice, Ano po, nice. dalawang nanay. Pinanggalingan. Kaya pag nag-anak na sila, dyan na lang, sir. Tapos pag nakita na namin may lumalangoy-langoy dyan, alisin na namin yung parents. Medyo kasi siya medyo stressful yata si Yes. Red Clarkie, kaya hayaan mo na lang siya, sir. Alright. So, ang tanong naman ng ating mga kabidyo niyan, ma'am, no? So, sa tagal nyo ng nag-aalaga ng crayfish, no? May kayo, breed, no? Yung ARC at saka The Red Clarkie. Red Clarkie. Ayan. So, kamusta naman po yung yung tulong nito sa kabuhayan po ninyo? Sa ngayon, sir, pa-start pa lang kasi kami nakaka-experience ng benta sa kanila. Kahit pa paano naman is nakakatulong na rin sa amin. Sa pang-araw-araw, sa pang-baon ng anak namin, nakakatulong na siya, sir. Yes. So, paano ba yung bentahan dito? Ang ko kasi, sir, hindi pa kami nag-ship through pa rin. Meet up. Meet up or minsan naman pupunta sila dito. Yung iba kasi mas gusto nilang nagbibisit Yes. para din nakikita nila kung ano yung breeding ground nung pagbibilihan nila ng crayfish ni ARC para mas knowledgeable sila. Oo. At the same time, makakakuha din sila ng idea paano yung tamang setup. Kayo yung trio, 1-4 sabi nyo. Kayo, same lang din Sa ba? amin po ngayon, ang benta na lang namin sa 3 to 4 na inches is 800, sir. Mas mura. Mura kasi less shipping. Ayan. Yan Okay. yung namin kasi. Oh, okay. Shipping sa kanila. Nagsiship na ba kayo? Hindi pa, sir. Kasi medyo pa. Maselan, no? maselan din, Katulad sir. nung na-experience nyo nung nakaraan. Kaya, So, paano yun? Pag may nag-order, taga Visayas at Mindanao. hindi pa namin sila inaano, sir. Kakaya. Kahit na Luzon ka, sir, or mag-ship ka, hindi mo pa rin yun yung Visayas and Mindanao talaga. Kasi paano pa sa yung barko o sa plane. Medyo, Matagal, oo. Kahit ilalagay mo sa tub, no? Medyo Oo, sir. Sa Yung isa sakay yung bumili water. sa yung from Tarlac to Las Piñas. Las Piñas, okay to naman Cavite. yung niya. Binili niya sa akin, Craylings. Nagbebenta rin naman kami, sir, ng Craylings. Yes. Maliit lang siya, yun nga, yung pinakita namin doon, 2 weeks to 3 weeks, 20 pesos lang siya, sir, per each. Pero Each. hindi pa siya gendered. Hindi mo pa Kumbaga, ma-identify. Hindi pa natin ma-identify. Per piece pa lang ang bentahan namin. Ma-identified mo kasi yung female, sir. Ayan, sa pangatlo, may hole siya. 3, 1, 2, and 3. Ay, sorry. 1, 2, 3 yan. 1, 2, 3. May hole siya below. Kumbaga, yan yung Palatandaan. Sign na female siya. At saka wala siyang red claw. Mm, Yan lang. female. Okay, so hanap tayo ng ng male para makita natin. So asan? May red claw. Sir, may red claw siya. Okay, so sa claw pa lang Sa claw makakita pa lang mo. identify mo na siya. Pagtapos sa paa, Ayun, sir, meron siyang lawet. Ayan na. Ito. Medyo magalaw-malaw. Dali, ayusin ko muna, baka masipit ako. Medyo kasi nasipit na rin ba kayo? Nasipit na ako nitong mga to, kaya medyo takot na rin akong humawak sa Malambot siya, kakamold lang. Kakamold lang sila. Ito.
ito, sir. Yung dalawa yung lawit niya? Oo. Yan ang male niya. Hmm. Iba rin kasi din kay Red Claw, iba rin yung gender niya, sir. Alright, so dami nating natututunan ngayon eh. Medyo ang kasi talaga kay crayfish, marami kang learnings talaga sa kanila. Pag-aaralan mo, Yes. aalamin mo. Ito yung net na sinasabi niya pa. Sinasabi namin, sir, yun kasi doon Iwas na-list lamok. namin. Ito, para iwas sa kiti-kiti. Ito, Ayun. nakanet sila. Alright. Ninet So namin yan. sila. Ayun, mami, oh. Ito. Oh, Ito yung mga namin. ang lalaki. Breeder. Ayun yata yung malaki. Ito kasi Red Clarky. Ito kasi, sir, lalaki ang ito. Ang lalaki. Iba din ng niya, gender niya What? compared mo kay ARC. Ano, ba't Nakalabas? nasa labas? Oo, yan, yeah. Kaya hindi talaga sila pwedeng mag-breed. Si ARC at saka si hindi sila pwedeng mag-breed na dalawa. Kasi yung gender nga Hindi nila sila is pwedeng iba. Magkaiba, sir. Pero yung girl namin is Yan, male yan. male siya, sir. Okay, nasan yung girlly? Mas madali kasi huliin kasi Kayo, kabisado nyo na, ano? Buntis ata. Ay, buntis. Ay, buntis. Delicate yan. Oo, napakaselan kasi niyang maselan kasi siya pagbuntis. Yan kasi to, mas gusto na namin sila nakakulong dito, sir, kasi mas silang nagkikitahan. Ito male din to. Ayun. Ganyan yung Ba't mga tatlo yung ano niya? parang 4 lang, sir. Apat. Ito nakalabas. Kaya hindi talaga sila pwedeng mag-meet ni Yan. Girl yan. ito. Okay, so nasaan? Same din siya. Pangatlo, 1, 2, 3. may hole din siya. Yun yung parang pinakano niya. Gender. Tapos Gender makikita niya. mo wala siyang lawit. Okay. Ito yung male. Si male kasi talaga malaki. Ayun. Sa kanila talaga. Litaw na litaw, no? Sir. Ay, may tumasikas. Yan ang pinagkaiba. Nice. Ito kasi hanggang lang siya. Ang laki niya 4 to 5 inches lang. Compared mo kay ARC. Si ARC umabot siya ng 6-7. So, May dalawang klaseng kung may ganyan. taguro yung ka pa, Red swamp. may red swamp pa sinasabi, mas sir, reddish pa yun. Yun naman, mas maliit yun, sir. 2 to 3 inches lang ata. So at least dito, dalawa lang yung ninyo, breed ninyo. Oo. ARC tsaka red Clarky. Meron Okay. pa yung red swamp, mas pula siya, tsaka mas maliit. Compared. How about sa presyuhan? Ito kasi, sir, mas pricey siya. Si Red. orange, si red Clarky namin. Ang trio namin sa kanila, gender na yun, ready to breed, 1K. Okay. Mura pa rin. Mas mahal lang siya ng Maselan po kasing alaga. Tsaka rare pa kasi to, sir. Rare. 1K siya. Alright. Tapos yung mga malilit naman Yung Craylings. may 150, depende sa size. Ang pinakamura is 100. Nice. Week old. Ayun, no, guys, no. Alam nyo na, no. Kaya kung nangangailangan kayo ng mga ninyo dito, crayfish ninyo, bisita kayo dito sa Marami kaming iba-ibang sizes. Alright mga kabidyo, ako'y sabi ko nga kanila ma'am, nalula na naman po ako sa mga impormasyon nating natutunan ngayon. At the same time, sana may natutunan din po tayo sa ating mga kabidyo. So ma'am, bago po tayo magtapos, ano po ang mensahe po natin sa ating mga kabidyo na gusto magsimula ng crayfish farming? Oo. Sa mga gustong mag-start mag-alaga, huwag kayong matakot na mag-alaga sa crayfish. Oo, totoo na pag-aaralan mo siya through learnings, pero pag once na napag-aralan mo na siya, natuto ka na, mabilis mo na siyang maparami. Yun lang yung ko sa kanila. Ayan si Sir, baka may pahabol. Kung may tanong po sila, willing naman po kami ituro yung mga kung anong umpisa, paano gagawin, lalo na sa mga newbie, mga baguhan. Ituturo naman po namin. Yes. Wala pong sekreto, wala po. Yes, of course. At syempre sa lahat po ng mga gustong mag-order, ilalagay po natin ang contact number po nila sa ating description ng video na ito upang sa gayon ay makapag-inquire, makapag-order po kayo. Pero usually meet up lang or kaya pick up. Pick up, yun ang madalas sa namin sa ngayon. Kasi pag-aaralan pa namin shipping para hindi rin mamatay sa kanila kasi sayang naman. Yes. Alright mga kabilyo, tayo po'y nagpapasalamat kay Ma'am Diane at kay Sir Brian sa pagbibigay po nila sa atin
sa pangalawang pagkakataon na mabisita itong kanilang mini farm o kanilang expanded farm. Kaya naman sa ating mga kabidyo na may gustong ipa-feature na farm o kaya naman natatanging kwento, pwede kayo mag-message sa ating Facebook page, Abidjo Stories, o kaya naman i-like at i-share ang ating video upang sige ay marami po tayong matulungan na ating mga kababayan na mabahagian po ng ating kaalaman. At the same time, huwag pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel for more videos and stories. So once again, I am Artsy Novago, the content creator of Abidjo Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising mga kabidyo. Ma'am and sir, yan, maraming salamat and bye-bye!